all throughout the story nga ay alam naman nating napakalakas talaga nitong si Mikey. Hindi nga nating maitatanggi na siya talaga ang pinakamalakas na karakter sa buong series ng Tokyo Revengers. May 4 ngang pangunahing dahilan kung bakit napakalakas nitong si Mikey. Una, kasanayan mula pagkabata pa lang pagdating sa martial arts. Bulpa. Pangalawa, physical prowess o natural na pagkakaroon ng bilis, reflexes, flexibility at raw strength. Pangatlo, unmatched mentality. Na well, totoo, sa buong series nga ay si Mikey lang, wala siyang katulad mapasa anumang bagay. At pang-apat, ang pinakamalala, ang dark impulsivity, na totoong mas nagpapalakas sa kanya kapag umaatake ito. Pero, may isang katanungan nga na ito nga din yung magiging topic natin ngayon sa bidyong ito. May makakapantay nga ba sa lakas ni Mikey pagdating sa 1v1 na laban? Well, meron nga akong 5 tao na kilala. Pero 2 lang dito yung pinaka-solid na makakatapat ni Mikey. Uunahan ko na kayo At hindi ko na nga to patatagalin pa, simulan na natin. Let's G. Ang panglima nga sa ating listahan ay itong si South Terrano. Guys, para sa akin, isa talaga tong si South Terrano sa makakatapat ni Mikey ng tunay. Well, alam kong sasabihin nyo na diba Lods, binanatan lang ni Mikey etong si South at napatay na nga halos ang kalagayan netong si South sa kamay ni Mikey sa chapter 233 ng manga. Oo guys, alam ko. Pero, eto nga yung para sa akin. Kung nasa maayos nga silang paglalaban at walang dark impulsivity na umaatake kay Mikey, ay siguro makakapantay itong si South Terrano, pero hindi ko naman sinasabing mananalo si South Terrano. Basta makakapantay lang siya, yan ang para sa akin. Magkakaroon sila ng dikdikang laban at mabibigyan talaga ng magandang resulta ang bawat isa sa atin. Pero I'm sure na Mikey win pa rin. Kasi alam naman natin na, di ba, kahit matangkad itong si South ay si Mikey pa rin. Nothing gonna change. Still, the Mikey Invincible pa rin ang mangingibabaw at mananalo sa labanang ito. So, ang pang-4 nga sa ating listahan ay itong si Kawaragi Senju. So, tanggalin ulit natin yung dark impulsivity ni Mikey at nasa normal state siya at maglalaban silang dalawa ni Kawaragi Senju. Siguro nga makakapantay itong si Kawaragi Senju para sa akin, pero kung itong si Kawaragi nga ay nasa magandang estado, I mean, kung full established na ang kakayahan nito, back in the final arc nga ay malakas si Kawaragi Senju, alam naman natin yan, pero alam naman natin hindi pa talaga siya fully established na maging kalaban ng mga kahilera niya na gang leader. Kung fully established na nga siya, I am sure makakapantay talaga itong si Kawaragi Senju kay Mikey. I mean, gets nyo ba? Yun nga, malakas itong si Kawaragi Senju. Ang pinapatungkulong ko lang rito is kung fully established na talaga itong si Kawaragi Senju, which is natrain na siya ng maayos at nasa best na siya ng kanyang state, ay I'm sure na makakapantay to kay Mikey. Pero kung nasa fully established na siya, pero kung wala Lods. Pero linagay ko siya sa listahan na to kasi malaki nga yung potential niya. As alam niyo naman kung sino yung nagtuturo sa kanya, di ba? So ang pangatlo nga sa ating listahan na itong si Izana Kurokawa. Well, we knows na makakasabay talaga itong si Izana Kurokawa mga Lods kay Mikey kung nasa magandang estado ang bawat isa. Like laban lang talaga, walang inaalala na iba, walang history na pinag-uusapan, magandang laban yung may papakita na itong dalawa. No doubt. Napakalakas nga na itong si Izana Kurokawa. Nakita naman natin yun. At talagang natalo nga lang ito kay Mikey dahil sa nawala ito sa momentum niya at nagkalat na ito. At nawala na sa kondisyon. Pero kung ang laban nga lang talaga ay malinis, gaya ng sinabi ko kanina, walang pinag-uusapan na habang naglalaban, bakbakan lang, isa to sa pinaka-makaka-challenge talaga kay Mikey. At pwedeng maging alanganin pa talaga si Mikey, pero hindi natin sabing mananalo na si Izana Kurokawa agad. Malabo pa rin yun, matibay itong si Mikey mga Lods, alam natin yan. So ang pangalawa nga sa ating listahan ay itong si Takemichi. Yes, ang pinakatunay niyang kaibigan dahil nga sa abilidad ni Takemichi sa Last Arc manga. Na nakita naman natin ay may kakayahan nga itong makita ang future, segundo sa hinaharap bago mangyari ito. Ay pwede nga itong mga Lods maungusan ni Takemichi itong si Mikey. Makakasabay nga itong si Takemichi kay Mikey at tunay na magiging banta talaga ito kay Mikey kung formal na paglalaban lang. At ang pinakahuli nga sa ating listahan ay si Shinichiro Sano. Well, talo na agad si Mikey.
Baka dito pa nga lang matalo na at paluin lang itong si Mikey, mga lods, si Shinichiro Sano. De, seryoso, kahit anong mangyari, di lalaban itong si Mikey kay Shinichiro Sano. Kahinaan niya to, mga lods, alam naman natin yan. Pero kung maglalaban man talaga, feel ko makakasabay itong si Shinichiro Sano kay Mikey. Kasi as a kuya. So overall, itong si Sauterano, Izen Kurokawa at Senju, totoong malalakas nga tong mga to at talagang makakasabay kay Mikey sa laban. Malalakas sila, mga lods. Pero alam naman natin yung kapasidad, mga lods, ni Mikey. Malakas talaga itong si Mikey. May Dark Impulsivity man o wala. Pero alam nyo ba, may kainaan din itong si Mikey. Gagawa na lang tayo ng video para dyan, mga lods. Pero yun nga, tanging itong si Takemichi nga lang sa tingin ko at si Shinichiro Sano ang may chance na manalo dito kay Mikey. Well, advantage. Shinichiro Sano na kuya, Takemichi na kaibigan. Pero, you know, yung kapangyarihan kasi ni Takemichi, mga lods, at sure natin na meron din itong si Shinichiro Sano na makita yung future segundo sa hinaharap ay malaking advantage nga yun pag linabanan si Mikey. Like, you know, yun na inisip ko. So, pagkalawang lang, mga lods, gumawa tayo ng short content para sa ganitong bagay. Para, you know, pagkalawang para makagawa pa tayo ng marami pang video. Yeah, this is Anime Real Quick Page channel. Like yung video na to kung nagustuhan nyo. Yeah, peace out.